ewan ko kung anong feeling mo dito, ang laki pala sa'tin nung face-to-face communication or yung Oo, gano'ng eh. accessibility natin sa isa't isa. Akala natin like, "Hindi, kaya yan, maso-solve yan through chat or through call." Mm. Iba pa rin pala talaga pre 'pag, Iba talaga. nakakapagkamayan tayo tapos Ano, may ano, eh, tayo. aray Alam mo ko yun? sir, baka Ay, na-discover nadulas ba nila ako pre? tayo. Pasensya na. Ise-censor ko 'to, yeah, sorry Oo men, nga, ita-timestamp ko ano, 'to, don't worry. redacted. Toot! Redacted Gaganon sa niya. Wait lang, mas malala yata 'pag tinote ko yung word na yun pre. Na-imagine ko bigla. bigla Oh, anyway. magkakaroon biglang dumumi yung utak ng audience. Lalong dumumi, no? Hey guys, what's up you? Biglang pumasok na. Nung intro ng ano. Okay. Hey guys, this is a very special episode because marami tayong pag-uusapan. Right. Akala ko mag-English tayo the Pangyayari. whole time. History, pare. Pinigilan ko na pre, kasi sabi Ah. ko hindi ko kayang pangatawanan pre. Hindi. Okay. Pero Di ka na sanay. hindi ako sanay pre. Hindi na ako sanay. Isang Sino ba malaking tayo? kamalian daw pre. Isang maling kamalian. Hindi ko na alam gagawin ko. Yeah. Hindi ko na alam sabihin ko. Okay. Hi guys, this is Jabez, Badges, right? Know me. And I have here Sign, Master of all cards, right? Dex, X, Y, and N. Hindi S, I, G, N. Thank you guys. yeah. And And this is a very, very, very special episode. Bakit? You'll know later. Patayin na mamaya. Sasabihin namin mamaya. Yeah, stay tuned guys. Stay tuned. Di ba? But yeah, ilang taon na tayo, pre? Ilang buwan? Kailan tayo nag-start, di ba? This day. I think this exact day. Kung start This exact day of posting. Hindi day of recording, but day of posting. Day of posting. It's so, 1 year na. yung later mo is now. Mm. Walang energy. Yeah, 1 year. Yeah, 1 year na tayo. Pagod na Yung pre. lang. No, hindi. Oh, sige, ako muna. Kasi like, actually, hinatsit ko si Jabez. Okay? Gusto ko lang marinig niyo yung Nilagay mo lang. hot seat. Alam mo, Ito yung gumaganti ka sa pag-pressure akin, si pre. Jabez. Gumaganti ka sa akin. No, hindi. Okay. Yeah, Ganun si give Jabez us pag-pressure. our Okay? Like, medyo naghahanap siya ng words to say. Okay? Hindi. Guys, welcome. It's our first anniversary. Midnight Yes, Crisis. sir. Isang taon. Consistent Simon. every Friday. Kasama namin kayo or kasama nyo kami for 1 year. Yes, sir. Well, Jabez from here and there. Well, si Aldous is, nandun din siya. But, yeah, we're here both para lang, basically, wala akong toot-toot. I-congratulate Meron akong Burger King na like, yan. Na free crown. Oh, Kasi sige, dito sa Panja, ikaw. JD, Oh, yo, pare. there we go. Naka Jack JD. Daniels na Coca-Cola. Okay, there we go. Okay. So yan, we're prepared guys. Okay, wait, baka di ako sponsor. Sana, please sponsor us. Hindi, pero yeah, gusto namin i-celebrate ang first year ng Midnight Crisis. Holy fucking shit. Pinag-usapan namin to a lot kanina off the record. Pero medyo weird na like inabot ng 1 year kasi usually yung mga ganitong long-term big project natatapos na siya sa kalagitnaan pa lang, but na-push siya. Yeah, na-push siya, despite hardships and drama sa mga personal lives namin isa't isa. It just lang siya, parang small personal victory for, I mean, kahit si Jabez, like isasama ko si Jabez kahit na like personally sinasabi ni Jabez kanina like pa-joke siya, but like parang for the bulk of it is like wala siya. It's just like parang hindi to i-start in the first place kung hindi namin to pinag-usapan dalawa. So kasama ka sa journey pa rin, kahit na out ka, parang sabbatical, doon ka pa rin, di ba? Kumbaga nag-leave of absence ka lang pero kasama ka pa rin sa payroll. Kahit na walang bayad. Ako pa lumukha daw, pre. Kasama pa rin sa planning. Naglowa sa podcast. Hindi, pero yun yung point, right? Like, yun yung point. Like, nandun ka pa rin kasi ikaw yung parang, CEO? Shareholder? Parang, you know what I mean, right? You know what I mean?
Oo. So, ayun, pag-usapan na namin yung mga shit na nangyari this past year in and out Midnight Crisis, I guess. Kasi like, it's been a journey yung buong taon. And Been, it's weird na yeah, like, you kind can, of a ikaw, ride, yeah. hindi, us both, actually pati audience din viewers and listeners, For can look sure. back sa year before. Kasi parang Mm. sometimes napapascroll ako sa feed, sa, ng Midnight Crisis and like parang like, oh man, ito yung time na may nangyaring masama sa buhay ko. Pero like parang yung episode is about, about funny stories. Alam mo yun, like it's just weird lang like na meron akong video diary or parang like parang bookmark sa life na ako lang nakakaalam na pag nakita ko yung video na yun, Ito that's yung rough. nangyari, yeah. Ito yung Or, oh backstage. wow, Diba? yeah, Yeah, yung backstage, think yes, backstage, yeah. yung kwento backstage. Yeah. Backstage drama. So parang okay, before, I guess yun like celebration / like retrospective, introspection, ganun. So gusto ko tanungin, like, kasi hindi naman secret na like parang, for a lot of like parang the bulk of Midnight Crisis, medyo like parang nasa behind the scenes ka. So like, kung saan ka lang comfy share, I guess, like kasi, like parang, ano nang nangyari sa life mo. Okay lang na hindi ka mag-specific, pero it's just like parang, ano lang naging journey mo sa isang buong taon na yun since saan nasimulan natin yung podcast, right? Ano yung mga learning, realization kung meron man, alam mo yun. Kasi like parang Yes, sir. ibang-iba tayong tao last year compared this year. Yun lang gusto ko sabihin. Yeah. Magkaiba tayong tao. So, sino ka na ngayon? After a year basically. Dapat ko merong curtain. Sino ka na ngayon? Tapos, para grade out na character, kailangan i-unlock yung level 2. Oy, level 2, bro. Pero anyways, okay, first of all, I wanna congratulate this side kasi it's been a year, pare, since tumapak tayo, di ba? Sa Midnight Crisis. As you've said earlier, pare, in and outs lang ako kasi hindi siya kaya talaga. Masyadong hectic yung schedule ng aktisan nyo, guys. Ang kapal ng mukha, no? Maraming projects na nakabook, basically. Yes. Ang daming shit na nakabook, pare. Hindi yung Yeah. Pero anyways, so, congratulations, pare, sa milestone. Thank you, yeah. Ng Midnight Crisis, pare. Na parang, ang hirap na ito, pre. Sabi ko nga sa'yo, nung nag-uusap pa lang tayo earlier. Mahirap ba? Hindi. Actually, hindi yung una natin disagreement. It's, parang, mahirap sa akin, especially, kasi, it takes, like, commitment. Okay. Kailangan mag-commit dun sa bagay na to. Diba? Para, mapunta siya doon. Dati kung, you will remember, looking back dun sa first, like, 3 months natin, na consistent ako. Diba? Ang bilis lang. Like, gawa lang tayo ng gawa ng episode. Sige, pre, ano mo lang tong episode na to, ilang episode. Diba? Like, mag-shoot tayo. Diba? Parang tuloy-tuloy siya. Diba? Hanggang sa may mga nangyari, may mga changes sa life. Diba? Kailangan may lumipat, gano'n. So, doon na siya nag-start. And, thankful ako, especially kay Aldous. Thank you very much, pare. Diba? Yeah, malaking shoutout kay Aldous. Yeah, malaking shoutout sa'yo. Isang, savior. Isang malaking tulong, 'di ba? Do sa Midnight Crisis. Kung bakit siya nandito pa rin, 'di ba? Mas malaki nga inambag niya sa akin sa totoo lang. Doon sa first year, 'di ba? So hoping na someday, 'di ba? Aldous will be here again para maging I think Aldous, 'di ba, some people na kakilala natin is kahit wala man siya sa papel pa, pero we both know na part talaga sila ng Midnight Crisis. So yeah, lalo na yung mga audience, di ba? Kay nanay, di ba? Sa mga kay ate, di ba? Yung mga supporters natin, kay mama, guys, sa mga kakilala natin. Most of our close relatives. Like, sila yung sila yung naniniwala sa atin, especially yung na gustong-gusto nila na panoorin tayo. Kasi we're doing, especially you, pare, you're doing something great. Di ba? Na hindi mo man napapansin pa, pero sabi nga nila, di ba? It takes a lot of time for a seedling to become a tree. Parang ganun siya. Like, mo muna siya. Hindi siya basta-basta naging puno lang. So, yeah, congratulations, pare, sa 1 year.
And sa akin, okay, kwento ko yung backstage ko kasi parang masyado unfair, no? There we go. Hindi ko yan. Ano kasi, like, ang nangyari kasi sa akin, mahirap mag-commit sa isang bagay kahit gustong-gusto mo siya. Nandun yung passion mo. Pero masyado kang distracted. Ang daming distractions. Di ba? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na siguro dun sa mga nakakinig sa atin ngayon, di ba? May isang bagay na gustong-gusto mo gawin. Nasimulan mo na siya. Di ba? Pero wala kang yung commitment mo. Parang ang bilis mamatay. Yun yung nangyari sa akin. Ang daming distractions at daming nangyari. Hindi kasi ako stable sa totoo lang. Mentally, di ba? Financially, ang dami nangyari na na-set aside ko yung midlife crisis. Diba? And alam ko, naging unfair ako sa first year. So, looking forward sa second year na mas makikita nyo ako at makikita nyo ako. Oh, wow. Merong Yeah. on-air commitment. Okay. Naka-timestamp na to, ah. Naka-record na pre, naka-timestamp. Gaging, no, ilulup na lang. Meron na akong evidence, okay? Pero yun, like parang, ano siya kapag, ito yung nagustuhan ko, especially sa pare, like, honest ka, yeah, transparent ka sa akin, na, pre, ito yung problema natin, sabihin mo sa akin, di ba? Ang dami mong trinay para lang i-reach out ako, di ba? So, siyang, may pinag-focusan kasi ako ngayon. So, trinay kong mag-focus. And, parang, ayusin naman yung job. Like, ganun. Yung career ko, basically. Na, siya, mag-level 2 naman. Di ba? Parang, gusto kong Level maging, gusto kong, hindi lang, sa certain role, di ba? Parang gusto kong mag-step up, parang ganun. Magkaroon ng mas maayos na role. Commitment, yun. Una ko nilagay yun, commitment sa work, di ba? Agahan, di ba? Kahit anong mangyari, pumasok ka. Yun lang naman Yun yung natutunan ko. Kahit anong pangit ng sitwasyon, kailangan nandun ka. Di ba? Para makita mo yung talagang journey. Kasi, journey like this, di ba? Parang mag-i-stop lang siya. At magiging history kapag sinukuhan na natin. Diba? So, nung pinag-uusapan natin ng midlife crisis, like papel pa lang siya. Actually, idea pa lang siya. Nasa Pedro tayo. Ako talaga ang problema. Like, alam natin yan. We both know na parang ang dami kong excuses and all. And alam ko na ikaw yung naging foundation talaga nito. Like, wall to wall, di ba? Parang hindi siya bumigay agad yung podcast. Talagang, hindi pre, sabi mo, kaya pa to. Parang another vegan. Another episode. So, here we are, pare. 1 year, di ba? A year Looking later, back, yeah. 1 Yeah. year later. So, may tanong na ako dun sa part na yun. Hindi ko na masyadong iyan kasi wala na kayong wala na mapupulot sa akin yung audience, pre. Kasi sasabihin na, excuse na naman ni Chavez. Di budget. Pero yeah. Yeah. Mahirap talaga, pre. Mahirap kapag distracted ka. Yun lang yan. So, kailangan nasa maayos yung mental health mo. Parang ganun siya. Like, committed ka dun sa isang bagay. Yun lang yun. Yeah. No, yeah, for sure. Ikaw, pre, ang tanong ko. Yeah. Ikaw. Like, yeah, anong tanong mo? Yeah. Kasi, baliktad ako yung nawala. Di ba? In and out na lang ako. Pero, ikaw, na-experience na ito, pre, na unang tumapak nung tile para, ma-pave yung road. Kamusta ang 1 year na consistent every Friday, pare? Diba? Gaan nakakapal yung kalyo mo sa kamay. Parang ganun. Yeah. Para... oh. Di ba? Like... Yeah, okay. We can... Ang hirap nun kasi...
it's something na kailangan mong hanapan ng guest, di ba? Ikaw lahat gumawa nun. Hanapan ng guest, hanapan ng time, di ba? Hanapan ng ways para matuloy yung bawat ideas na na-spend mo dito. So, ang tanong ko is, ano yung challenging part? Di ba? And ano yung parang, Yeah. buti na lang, ginawa ko to for a year. Ano yung thoughts? Yeah, well, wait, yeah, oh my gosh. Paano ba? Kasi ang original idea nito dapat, paano ang original idea? Parang ang core kasi nito is, ang gusto kong kausapin kita, gusto kong ma-maintain yung friendship natin. Kasi hindi tayo magaling dalawa sa long distance relationship. Right? Like, nagtatrive yung friendship natin kapag kaya nating ma-access yung isa't isa. You know, like parang, yeah. Kasi like, ang routine natin before nag-iayaan lang tayo out of the blue. Like, literal out of the blue, like parang tara kain or tara hangout or Tambay, alis, gala, tambay. Yes. And very spontaneous tayo. Kabalik ta rin yun ng midnight crisis kasi Midnight crisis. dito Kailangan spontaneous mo planado gumit lagi. eh. Yeah, kailangan mo mag-commit niya. And I guess doon tayo magkaiba nga ng parang way or ng method or like parang kung paano tayo umano, like I guess kumilos I guess kasi like magkaiba tayo ng like ng ugali when it comes sa ganun. Paano ba? Like so a year, isang taon. Kasi ganito yun, like parang sa totoo lang laking big shout out kay Aldos kasi like Big shout nakatulong out talaga sa'yo, siya to like keep maintaining yung big shout out kasi like naisip ko talaga tong mini crisis like tayong dalawa. So ibig sabihin dalawang tao talaga yung nagpapatakbo or nagpapatakbo basically in dynamic is like batuhan ng dalawang tao. So you know, gotta be honest like I think nakwento ko na to sa podcast before pero like you know, first anniversary so at least maganda siyang capsule. Like may mga days lalo na nung gitna, especially yun yung pinag-usapan natin before, right? Yes. Yung gitna yung pinakamahirap i-maintain. Na parang mas madali lang siya tapusin natin to. Especially kasi nung mga gitnang episodes, mga 20s, 30s, nandun yung pinaka-roughest time ko last year. Nung 2025 ko, personally. You know, kasi like parang may Alam na ba malaking nila? life-changing. Kung bakit? Yeah, I guess sasabi ko pero ngayon first anniversary, syempre, sasabihin ko ulit, I guess, like it's just life-altering talaga. No joke, life-altering, life-changing na like change sa buhay ko kasi yung relationship status ko change from So, taken to guys, single. Yeah. Ladies out Hindi na there. lang simple. Hindi. No. 5'8" ang height. Hindi ko to gagawin. 5'8"? Wow. Okay. Thank you. Okay. Maskulado. Bachelor. Okay. pare. Actually, tatagapin ko yan. Six-pack. Bachelor, yes. Pero Guys. like parang, guys, wag tayo mag-spread ng misinformation. Hindi ako 5'8". I'm 6 foot, by the way. 12 inches. The joke. Joke lang. So. Joke lang. So, hindi, but kidding aside, yeah, so it's just, and paano ba? It's just, para sa akin personally, kasi yung relationship na yun, like parang almost a decade Yes. yun. And like yung commitment dun sa relationship na yun was really like, paano ba? Onti na lang nasa papel na yung commitment. Parang ganun. Yes. So, Nakita ko it's just yun. something na like, like parang, ano talaga yun, like something like may days na, I mean, you could tell, naging episode yun na nag-hint kami dalawa. I think may episode, I forget kung anong number yun, but parang pareho kaming, basta yung title yun is like, bakit mahirap ang buhay or something like that. Basically, parang, but life is lifing as hard, yun yata yung title nun, like parang, yun yung time na like, nasa peak ng, basically depression and like parang, you know, confusion yung mood ko that time. I mean, kami dalawa ni Aldo sa that time, magandang open naman siya that time na ganun din. May mga ganun nangyari sa kanya. So anyway, you know, like, yun yung struggle sa akin personally kasi like, hindi siya so much as yung recording. Kasi sabi mo kasi kanina, di ba kanina, like parang mahirap yung podcast. Baka magkaiba tayo ng sitwasyon sa buhay, right? Kasi sa akin, madali lang siya pero, madali kasi like parang, ito yung problema sa akin kasi like, you know, like magkaiba tayo ng means kung paano mag-recording, right? Like, ang dami nangyari sa life mo na like, hindi possible talaga yun. Sa akin naman, like, nandun yung possibility but yung emotional, alam mo, like, magkaiba tayo ng means kung ba't hindi natin, or, alam mo, gets mo ba? Parang ganun. Hindi ko yata na-explain maayos. Pero like, kumbaga parang ang dami kong emotional or mental reasons kung na-stop na siya. Kahit na kaya naman like weekly recording, right? Pero nga, big shoutout kay Aldous dahil like, Yeah, you know,
nakapag, You say Lost Man. nakapag, Hindi. yeah, may conversations about it, you know, on and off camera, basically. Pero yun, like, kumbaga, like, ayun lang, kumbaga, paano ba? Hindi ko alam eh. Parang ano siya eh. Maganda siya mag-look back kasi like, you know, yung mga that time mabigat yung problema na yun, you know. Hindi lang naman dun, kundi sa life din, right? Pero like, parang looking back sa sumunod na episode, like, parang, nag-improve naman. Alam mo, gets mo ba? Kumbaga, parang, maganda yung napag-usapan natin to like way back sa mga first episodes na like, maganda Yes. may mabalikan. And parang ang cute lang sa akin na like parang yung isang buong taon ko kaya kong mabalikan ngayon kahit na sobrang curated, you know, syempre hindi ako yung hindi, you know, maraming, you know, hindi ako yung pinaka 100% version ko kasi syempre meron akong personal life sa behind the scenes, pero like alam ko yung context ng mga episode. Yeah, like yeah, parang ganoon, like it's just ano lang, Para siyang para sobrang hindi ko in-expect na cute. It's like kapag kunyari may isang event tapos may narinig kang song, may isang music na talagang nag-embed dun sa event. Fuck me. Di ba? Parang ganun siya eh. Gets mo? Wait, can we talk about that, by the way? Gusto ko na mag-share. Go. Okay. So, parang may na-hit ako. So, may na-hit yata ako. Actually, minate ka. So, I feel like ito yung change this year for 2026 and year 2. Year 2. Ng Midnight Crisis. I'm gonna try to be more like open, I guess, when it comes to mga ganun. Kasi ang weird kasi like yung podcast is supposed to be like vulnerable. Pero kung mapapansin nyo, and ikaw din, Jabez, or sarili ko din, ang daming times na hindi ako nagsishare. Nagsishare lang ako ng very vague ways, pero hindi ako nagsishare. You know what I mean? Parang magkaiba yun eh. Like parang kaya mo mag-sympathize or empathize. Yeah. Pero hindi ko na sinishare yung version ko of events. You know what I mean? So parang, I guess itatry ko ngayon. I don't know, maybe hindi ko kayang gawin. Maybe yun yung version ko kay Jabez na like, sasabihin ko pero hindi ko magagawa kasi like, ano siya, masyadong vulnerable sa akin. Anyway, so, going back, doon sa song. Nakakainis na nakaka-relate na ako sa sad songs ulit. Gusto ko lang i-share sa'yo right now. I belong to the zoo. Kasi may mga songs, actually, hindi ko siya masyado pinapakinggan. I belong to the zoo. Yung papinggan ko yung si Hon. Silent sound. H-O-N-N-E, si Hon. Si Location Unknown, yung ganun, yung cry. Yes, that song. Yeah, yung mga ganun, yeah. Nakaka-relate ako doon before. Doon sa song na yun, Location Unknown. Kasi syempre, yun yung sitwasyon, right? Ibig sabihin, crying over nyo ka pala, no? Naging crying over yun na. Kasi kahapon, like, basta kahapon, like, ewan ko ba, nasa car, tapos nag-bluetooth lang ako, naghanap ako ng song. So, like, parang, naisip, Hon, I guess Hon. Tapos, tingnan ko lang yung most popular songs ni Hon. Kasi parang gusto ko lang mabilis ang song na, like, habang nagpiplay sa kotse. So, pinindot ko yun, plus Crying Over You. So, kinakanta natin yung before, right? Piniplay natin yung before habang nag-ML. Ganun yung konteksto ni Hon sa amin, na parang, super, vibe lang siya, chill beats, na like, ang ganda ng songs, ang ganda ng vocal, range. I don't know kung bakit. Every line, like, wait lang, that's me. Tapos yung kumanta na si Becca. Becca ba yun yung girl? Yeah, si Becca. Yeah. Fuck me! Yung lyrics niya, men, saktong-sakto. Like, fuck, nakarelate. Tapos hindi na ako makarelate dun sa Location Unknown kasi pinlay ko yun. Wala na ako ma-feel. You know what I mean? Like, parang, parang ganun, like, yeah, just, yun lang yun. Kasi like, before napag-usapan din namin to nung ex ko, na parang, man, it's good na like, hindi kami makarelate sa sad songs, you know. Very, mayabang kami nun. Na parang, hindi kami makarelate. Like, vibe lang siya. Pero ngayon, parang wala, gusto ko i-share. Baka kasi hindi pa kayo makarelate. Kasi, pero, okay, yun na lang. Basta. Kasi wala pa kayo sa moment. Kaya hindi pa kayo nakarelate. Kasi wala pa sa Exactly. So, yeah, yung mga happy songs, like, yay, tayo yan. Tapos yung mga sad songs, hindi tayo yan. Ngayon, baliktad na parang, fuck, I can't relate sa happy song, you know? Like, parang, I'm glad to be with you. Like, okay, like, wala naman akong partner or gano'n. Tapos yung songs na, wala ka na sa buhay ko. Like, yeah, totoo yan, that's true. Yung parang bumaliktad lang. Hindi lang, nasabi mo lang kasi yung song. So, like, pero, true. Kumbaga, like, parang yun yung songs. Basically, parang, yun parang may attachment, parang sa amoy din, right? May ganun. Minaamoy kang may memory doon. So, parang ganun yung Midnight Crisis sa akin ngayon. Yeah, yung 5 senses. So, ayun. So, like, parang, so, ibabato ko sa yung kasi like, do you feel the same way? Weirdly, do you feel the same way kapag tinitingnan mo yung catalog ng Midnight Crisis? So, like, parang,
ito yung buwan or episode. Ewan ko. I don't know if like, actually, behind the scenes, labasan natin, hindi kami masyadong hindi ko tinatanong si Jabez na like, pinapanood mo ba every episode? Kasi like parang, you know, very close kami ni Jabez, pero, yeah, pero, I guess we can say this now, right? Kasi second year, you know, like parang try natin anuhin. Medyo, ano din siya, medyo naging reflective din siya actually sa naging friendship natin. Yeah. Na hindi tayo, medyo nahirapan tayo mag-adjust sa LDR, which is super funny to Yes. say. Kasi like parang akala natin madali lang, but, you know, like medyo nahirapan din kami to like find time outside Midnight Crisis to talk to each other din. And For sure. honestly, naka-apekto siya in terms of like how we handled, ako personally, gusto ko na sabihin sa'yo right now, maging vulnerable ako ulit, na like how I like handled yung mga problems ko behind the scenes kasi before si Jabez yung sumasalo ng emotional baggage ko. For sure. Like parang may mga Yeah. moments before. Kaya nga naging karoon ng mini crisis in the first place kasi nga may mga times talaga na like mga 10 PM na yun, 11 PM na bigla ko lang siyang i-call or minsan chat lang kita, pre, punta ka dito. Like literal ganun, like hindi utos siya, almost utos na siya punta like Hindi pre, ano as eh, in, parang ka ano nang yun eh, kausap. parang emergency button. Yun eh, yun doon ko siya ilalagay. Yeah, may Pag- emergency button like kung pag paano, sinabi ni Yeah, Sai yeah. na, pre, I need you, pre. Matik yun. Parang, okay, sige, prep lang ako. Ligo, ganun. Or ano, sige Yeah. pre, 5 minutes, 10 minutes, ganun, punta. May mga times din naman na Mm. ano, pre, punta ka, ganyan. O sige, tapos wala naman, di ba? Pag ako yung nagaya madalas, hindi ako natutuloy. Pero kasi, pag si Sai na yung Yeah, nagaya, kasi minsan pag ganun, pag kasi ikaw may ganun ka na like pre-punta ako, parang ganun lang ako. Oh. Pero like minsan kasi parang trip mo pupunta tapos mga a few hours later, wala ako sa mood. Pero may chat tayo na alam natin na seryoso to. Like, oh shit, ano to? Like may laman. May laman, no? Alam mo 'yun. So like parang ganun. Like hindi lang siya yaya para lang mag-hangout. Like yaya siya na like may kailangan i-resolve, pag-usapan, parang ganun. Kailangan ayusin. Oo, either sa sitwasyon ko or sa sitwasyon ni Jabez, right? So, ang laking hindi namin both, ako personally, ewan ko kung anong feeling mo dito, pero hindi ko na-anticipate yun na like, yung pagtanggal nung element na yun sa friendship natin, hindi ko in-expect na magkakaroon ng malaking impact kasi ang laki pala sa atin nung face-to-face communication or yung ganong accessibility natin sa isa't isa. Big deal pala sa atin yun, or malaking element pala sa atin ng friendship natin yun na nung tinanggal, akala natin like, hindi, kaya yan, masosolve yan through chat or through call. Iba pa rin pala talaga pre pag, talaga. you know, nakakapagkamayan tayo tapos nakapaghalikan tayo. Aray Alam mo ko, yun? sir. Baka, nadulas ba ako pre? Pasensya na. Isi-censor ka to, yeah, sorry man. Ita-timestamp mo to, don't worry. Redacted. Toot! Gagano niya. Mas malala yata pag tinote ko yung word na yun, pre. Ano yung magic word? Okay, anyway. Biglang dumumi yung utak ng audience. Lalong dumami, no? Pero yun nga. Yeah. Like, Yes, nagkakantutan kami, guys. ano, Moving on, go on. Nag-double. Double whammy kasi. Itutut ko to. Okay, go. Sorry. Sorry, guys. Madumi kami. Bigla nagkaroon ng patalastas. Yung mga 5 seconds. Pero yun nga. Ang programang ito, SPG. Okay, go. Ayun nga. Ang tandaan natin, pare, grabe, SPG, pare. Akala mo may ganun pa. Oo nga. MTRCB. Pero anyways, going back to sa sinabi mo about sa friendship na sobrang sarap sa feeling nung mga moment na yun. Especially yung mga senior. Nung senior high, medyo hindi kasi ano tayo. Pero nung college, pre, doon. Nung nag-start na ako mag-work. Nag-start ako mag-work, ikaw nag-start ka collegiate. Pre, grabe yung journey natin pareho doon. Pero the moment na sinabi mo, pre, kapit tayo. Kasi pag ako, alam mo, mas madalas BS. Just to go this way. Mas madalas BS. Kasi may time. Is this ano ka lang, spontaneous ka talaga, like even sa yaya, nagigets ko naman yun. Pero yun nga, like parang, sige pre, okay. Kapag ano. Pero kapag, pre, may ganito tayong problema. Gagaw pa namin na roadmap. Pero isa yung naka-blueprint pa yan. yung alam mo yun, parang yung game plan. Gagaw namin ng game plan yan. Baka ganito yan. Baka ganito yung nangyari. And, yeah. I hope tama ako. Like,
at least 90% ng resolution dun sa ano, yun yung nagiging resolution. Yun talaga yung nangyayari. Based dun sa ano. Yeah. Like parang, Yes, hindi na totoo, ako, totoo. hindi na ako magsasabi ng names kasi basta kami dalawa lang sa akin. Tangin mo. Pero parang Nasa minis mukha parang, mo. yeah. Pero parang Sasabihin. may, hindi na, Okay na kami, wag mo sasabihin niya. Okay na kami. okay Joke na, lang, okay. joke lang. Ano, hindi tayo mag-aano ng ano. Pero like, meron kasing times doon na parang ito yung kailangan mong gawin. Yun yung ano, di ba? Parang ito yung kailangan mong gawin. Tapos ito yung mangyayari dyan. Pre, kapag, ito yung sinabi ko, paano pag nag-bird's eye view ka dyan? Yun yung laging sinasabi sa'yo di ba? Sige, mag-bird's Yes, eye view ka I dyan. remember yan. Diba? Yeah. Mag-bird's eye view ka dyan. I remember yun. Tanggalin mo yung sarili mo dyan. Tapos try mong i-ano. I guess yun yeah, I guess yun yung nawala sa atin both kasi like before, tayo yung anchor, tayo yung ibon ng isa't isa, like nalilipad na, kunyari like, yung mga problema tayo sa isa't isa, like parang, no, bro, may drone, yeah. Yung parang, ako yung drone ng buhay mo right now kasi, okay, yun yung nafe-feel mo pre, pero sa tingin ko kasi, dahil detach ako sa like, nangyayari sa buhay mo, ito yung nakikita ko. So parang, dahil meron tayo second opinion, like parang, nga no, maybe. So, hindi siya na-absorb agad-agad, kailangan katulugan siya, pag-isipan. Pero nandun na sa utak mo na, nga, may point si Jabez or may point si Sai na like, nga, tama ka. So eventually, ma-absorb, madali siya ma-process. Ang problema kasi nung nandito na tayong dalawa, magkahiwalay tayo ng time zones, ng kontinente, hindi na yun ganun kadali. Weirdly, dapat nga madali lang kasi like call lang tayo, like madali lang pero like, hindi natin anticipate yung presensya ng isa't isa. Pag wala yun, may kulang na. Laman kasi, I'm gonna admit, vulnerable ulit. Maybe vulnerable episode pala to sa akin personally. Kasi especially nung nangyari yung breakup, I feel like mas mapapabilis yung proseso ko ng pag-move on. Mali yung word. Hindi move on. More so pag-process nung nangyari. Okay. Maybe tama ka, maybe recovery. Kung nandun ka, I feel like kung nandiyan ako sa Pinas nung nangyari yun at nakakapag-usap tayo face to face, may mga marirealize na ako na na-realize ko lang a few weeks ago na na-realize ko na a few months ago pa dapat. Gets mo ba? So, pero dahil magkahiwalay tayo, like parang it took me much longer bago ko ma-absorb yun ng sistema ko. Gets mo ba? And yun yung parang I feel like, I don't know about you, pero para sa akin, yun yung parang, yun yung what sucks about this whole situation, right? This whole like LDR natin dalawa. Parang ganun. Pero kasi like ang laking element mo, ang laking tulong mo kung na ma-process ko yung mga nangyayari sa life ko. Kasi at least meron akong second opinion or second perspective. It's just, yung year lang talaga, 2025, like, adulting year, like, mid-20s. Sobra. Alam mo yun, like, parang on your end sa career mo, right? Ang daming changes. I mean, sa akin, sa interpersonal, ang daming changes. It's just, like, ang weirdly perfect time and hindi perfect time para gawin natin yung project na to. Yung mid-crisis, isn't that weird to say? Parang ganun. Pero it's something na paano mo sasabihin? Midlife crisis is talagang reflection siya ng pagkakaibigan din natin. Way back pa ng grade 6 tayo. Like, laging, yun Kapag sinabi na pag side job is like, laging, balik talaga sa grade 6 yan. Yung mga moments na, bigla tayo mag-shutdown yung friendship natin for some time. Di ba? Gets mo? Mga 3 months, 4 months, walang usap yan. Tapos biglang, pre. Nagkaroon pa tayo ng conversation na gano'n lang. Pre. Naalala ko. Yeah. Pero, gets mo di ba? Parang, try mo lang i-refresh kung yung kaibigan mo same pa rin ng di ba? Ng nararamdaman towards sa pagkakaibigan nyo. So, minsan, especially yung kapag nire-resolve natin yung mga shits ng isa't isa. Like, sige pre, pag-usapan natin yan. Diba? Like, minsan, ilalakad lang natin sa labas. Sige, lakad tayo. Tapos mamaya, may tatawag na sa atin. Asa na kayo? Yeah. Hindi pa nga tayo na ako. Yeah. Naalala ko. Wala, nandun pala tayo sa gate eh. Sa oras na rin kami, pre. Pupunta tayo ng kung saan. Sa Jollibee, pre. Pa-congressional. Hindi pa tayo nakakaliyo, pre. Wala pa tayo sa oras. Nag-uusap pala tayo. Sabi yun, asa na kayo? Ano oras? Nag-warm up pa lang. Yeah.
Pero Yeah, yun yung na-miss ko. Yeah, yun yung something na again, yung nga, yung sabi ko kanina, ulitin ko lang, like hindi ko anticipate na ang laking bagay pala nun para like ma-resolve yung mga bagay. ma-resolve kung ano man yung mga keme natin sa buhay, Hindi niya mare-replace yung ano natin. Yung etong And etong like chatting, like video call and shit. parang ano to eh. I guess ganun tayo sa friends, I guess. Kasi may ibang people like mas better na ganyan eh. May mga friends ako na like mas better like online kausap versus personal. May mga ganun eh. So, iba-iba talaga ng Oh, for sure naman. Parang napag-usapan natin yan sa isang episode, di ba? Yung klase ng pagkakaibigan. Ng relationship, di ba? Ng connection sa isa't isa. Pero, siguro ito yung yung regret ko. Ako naman, dito sa part na to. Kung, kahit, paano ko sasabihin? Sa midday crisis is, like parang, sobrang daming effort na nun nila pagmula dito. Sana kahit kalahati man lang ng effort na ilagay ko. Which is hindi talaga. Hindi ko siya na-meet this year. Or, last year. Ang hirap talaga eh. Ano na to eh, parang personal problem nito na skip partner ko, alam niya na problem ko to. Which is, feeling ko, hindi kailangan kong i-work on this year, yung maturity ko over sa pag-commit sa isang bagay. Kasi sobrang, it tells something about you kapag committed ka sa isang bagay and talagang nandun ka, you're showing up. Ano siya eh, like, meron nga, tulad nga ng sinabi mo before, yung talk natin kanina, it tells about respect towards each other. Di ba? Hindi man natin gustong, ako personally, hindi, alam mo naman, wala akong bad blood sa'yo, pero like, alam mo na, we both know na na-disrespect kita dun sa part na yun. So, marami yan. Oh, wow. Maraming nangyari talaga. That's a big Hindi word. totoo. Like, hindi, kilala mo naman ako eh. Like, parang, hindi naman ako yung sugarcoat. Diba? Parang, alam ko naman kapag mali. Sabi ko naman din talaga. Yeah, okay. Kasi, yung midday crisis, nakikita ko pa rin siya something na malaret and big, diba? Tulad ng sinasabi ko kanina. Key and pain is much, diba? Hindi siya something na isang taon lang. It is something na makikita, mawawala yung cheekbone natin, di ba? Cheekbone tayo, makabalbas tayo, di ba? Makaputi tayo buhok. Kasi ganun na sila ngayon, pre, hahaba yung buhok natin, igli yung buhok natin. Isn't that crazy though? Tama ka, like, pwede mo balikan yung episode nila like 10 years ago, 13, 14 years ago. Ikaw ako ng wrinkles, di ba? Ewan ko, sa Smosh, in Smosh case. Yeah. Nakikita mo eh, pinapanood natin ang Smosh dati. Parang wala pa silang 20s, di ba? Pero kung titingnan mo sila ngayon, parang age. Wala, 20s pa lang sila, yeah. Di ba? Parang 40s. Nasa 30s na, magpo-40s diba? sila. Parang, yeah. And, kung titingnan mo sila, parang hindi na rin sila yung youth nung Smosh. Di ba? Dahil, parang nga Yeah. sa Hindi sila the same people that they were. Yeah. Pero, nando pa rin sila kasi passionate sila. Diba? Hindi na nga lang sila yung lead. Kasi nga, mas kailangan na mas bata doon sa konsepto nila. Pero, andun pa rin sila. Diba? So, ewan ko, sobrang gandang project na itong Midnight Crisis. And I hope yung mga nakikinig sa atin to continue supporting us, pre. Diba? Kasi, yeah. Is it, okay. Hindi siya, siya like, we're still, parang, seedling, di ba? Nursery. Di ba? Parang hindi pa siya nagbubunga. Pero we still have this kind of conversation na maging outlet ng iba't ibang klaseng tao, di ba? And I hope next year sana meron tayong random, di ba? May random naman na hey, pasok ng podcast namin. Di ba? Yung gusto lang mag-share, di ba? We can try to like i-dissect. Yun naman talaga, i-dissect natin yung nangyari. Like what we used to do, di ba? And hoping na makontinue pa natin siya next year. So, yun lang yung para sa akin. Dito sa podcast is ako personally, mag-mature sa commitment. And so, midnight crisis, magkaroon ng
ng mga guests na kung saan matututo tayo. Like, life-changing na information na makuha natin sa Umiiyak on air. pwede, di ba? Or nagsasabunutan. Paano kaya yun? Face to face, no? Face to face, no? Yes. Same wavelength tayo. No? Yeah. Pero, actually, gusto ko i-splook, actually. Actually, yung original plan nito is ito na yung final episode. For sure, Itong first year anniversary episode. Ito Yeah, dapat yung bigla final ako episode. Dapat magko-close na siya. Guilty, this no episode. guilty as charged. Boo. No, and then, like, it's just, paano ba? Like, kasi nag-usap kami ni Jabez, of course, like, parang nag-usap kami ng conversation about this before we began recording. Like, parang ano yung goal next year ng Midnight Crisis, right? Or meron pa bang next year kasi there's so much stuff happening sa lives namin. Kami dalawa. You know, like, is it still maintainable? You know, kaya pa ba siyang gawin? Kaya pa ba? And like, parang, you know, ang tagal ng usapan. Pero like, parang naging conclusion dun is like, I guess kaya pa. Like, we can give it one more shot. One more year. One more year. Yeah, like, parang ganun. It's just sa akin kasi, like, personally, like, ano lang talaga siya, it's just been, like, you know, paano ba? A journey na, ang daming downs. I guess, nag-look back ako right now. In 2025 was really rough, like, parang especially in second half, para sa akin personally. And, you know, sometimes may episodes doon na nag-cringe ako, like, when looking back, kasi like, parang, I know what I was going through that time, parang ganun. Pero like, parang, yun, nahahawa ko sa optimism ni Jabez, I guess, kasi like, parang, I guess a year to, maganda siyang idea, like, to, ano yung pa-up naman, hopefully, binibish, no? Hopefully, ano naman yung parang other end of, like, things, you know, na parang, kasi nagkaroon na ng hopefully I can look back sa 2026. Yeah. Nagkaroon ng hopefully 2027, March 2027, I can look back sa 2026 and, oh yeah, you know, may mga ups moments, parang ganun. Yun lang. Di siya, like, Yun yung akin. kasi, kung iisipin mo, pre, like yung gantong project, hindi naman talaga siya bagay na madadalihan sa totoo lang. Ang dali niyang sabihin, pre, pero we tried to execute this ilang beses na. Lalo ka na, diba? Ilang beses naman for sure. spearhead to. COVID days pa lang. Kasi gusto mong may gawin tayong ganito. Diba? And it's not yet profitable. Yeah, I just want may gawin tayong dalawa na, like, And yun like, for sure. Hindi pa siya profitable to sustain kung ano man yung meron tayo. So, hindi pa natin siya maasahan. Still need to go, you know, like, 8-hour job, 5-hour job, diba? Yeah. So, kailangan 8 to 5, diba? Kailangan pa rin natin siyang, gawin. And aside from that, meron pa tayong other personal life, diba? Na may factor. Yes, yun nga. You're right. Kasi so, kaya big shoutout pa rin again kay Adams, diba? Kay Joey dun sa supporting, na talagang tumulong sa atin, nagbigay ng idea, diba? Doon sa mga guests, diba? Mga previous guests na nagbato ng sa mga guests na nagbigay ng time, like, super thankful talaga kami sa lahat ng guests kasi, like, you know, kilala mo ko, pre. Big deal sa akin kapag yung tao nagbibigay ng oras kasi para sa akin, ewan ko, ano to. Kaya galit na galit, You know, like, parang hindi, like, well, hindi sa'yo, but yung akin, ang perspective ko kasi is kapag yung person is nagbigay ng time sa'yo, it means something. It means a lot sa akin kasi, like, nag-carve siya ng, you know, ng oras, and oras kasi hindi na nababalik, parang ganun, like, parang ang meaningful ng time sa akin, lalo na kapag binibigay sa akin ng ibang tayong oras, parang ganun. So, thank you sa mga medyo guests ako sasabihin, pero hindi na nga. Hindi na muna. Ano yan? Nasa dulo ng dila, oh. Hindi, wala sa dulo ng dila ako. Ayaw na siya sabihin. Interesting. Okay, lalagay ko siya sa notes ko. Okay, i-bring up ko siya later. Shot na nakita. About time. About time. Sulat ko. Bring up. May no. Pero anyway, yeah. Okay. Medyo naman. We can talk about, like, meron ka bang, I don't know if pinapanood mo yung episodes or like parang dadadaan mo, meron ba nag-stand out sa'yo this past year
na episode, mga episodes na parang na tumatak sa'yo. Okay. You know Magiging what I mean? honest naman ako. Hindi ko siya hindi ko siya masyadong bini-visit. The reason behind kasi parang Aha. may guilt na bakit wala ako diyan. So, kapag Oh, ayoko siyang wow. anuhin. Like, maling mindset yun. Pero yung kasi na dapat okay nandito ako. Kasi, alam mo yung every episode, No, I understand parang that. may Understand. bigat kasi wala ka dun. Na dapat nandun ka. Wala kang na-contribute, hindi mo man lang So, Mhm. hindi, kahit anong, alam ko na may kung sino talaga yung sumusuporta sa atin, di ba? Pero like, Mm. ako mismo, dun sa episodes, parang nahihirapan akong panoorin siya personally kasi dapat ako. Dapat nandun. Wow. Parang ganun. Pero, ang pinaka nagustuhan ko na episode na tayong dalawa mismo yung nag-handles. Alam mo yung yung about sa train, yung dilemma. Tama. Yung trolley Yung problems, trolley, yeah. sorry. Yung trolley problem, di ba? The way tayo mag-decide, mas lalo natin nakilala yung sarili natin, di ba? Kung saan tayo mag-a-agree, saan hindi. And, Parang gusto ko siya ulitin ulit. May yearly trolley problem, pre. Parang pwede kasing yan. interesting na like May baka development, di nag-change. ba? Alam mo yun, Oo. may ganun, right? May development na mangyari sa Yung atin. parang, do you remember yung yung Billie Eilish every year ini-interview siya ng Variety? Alam mo yun? Hindi pa na. Yung parang Ano nangyari? Billie Eilish. So, si Billie. Hindi, parang gano'n lang. Nag-start yata siya since 2017, 18. Ewan ko kung kailan. But, search mo lang Variety Billie Eilish. Like, meron silang ganong concept na once a year, ini-interview siya. Tapos, I guess same yung questions. I forgot na kasi like, ang daming, but, I think yun yung idea na like, parang, itatrack kung yung buhay niya yearly and kung nagbago yung perspective niya, yung tingin niya sa industry, sa sarili niya, parang gano'n. So, interesting if may gawin tayo sa year 2, na like, parang an episode that we did dati na like gagawin natin ulit just to see if like parang did we change? May nagbago ba sa perspective natin? Parang gano'n lang. Pero yeah, that was a really fun episode kasi naging mainit yung debate. Meron doon debate sa Mona Lisa ba yun? Tumagal tayo. Tumagal tayo ng matagal. Yung tayo nag-focus. Ewan ko kung bakit. Sa art. Kung kailangan, yung kapag involved na si Mona Lisa, di ba? Yung value ni Mona Lisa. Priceless painting, yeah. Mas mataas ba yung value ng art sa value ng life? Parang ganun. Yeah, that was nice. That was a nice episode. Ikaw ba? Like, looking Paano ba? Hindi lang ako Pero like, ano yung nagustuhan mong yung episode na talaga ang dami kasi. May mga ang dami kasi may mga episodes na like parang with guests na super yung conversation was super fun. So ibang box yun versus sa mga guests na like super vulnerable naman, super nag-open up sila, nag-share sila ng ng wounds, nagpakita sila ng wounds. So ibang conversation, hindi siya necessarily fun na conversation, pero it was a conversation na like very meaningful naman. So iba-iba yung box eh. So I guess ewan ko, ano ba, mga episode na nag-stand out lang sa utak ko is yung episode pinag-usapan namin ni Aldous, yung Limerence. Yun talaga super, ewan ko, okay, yung episode na yun nag-stand out sa akin kasi, paano ba, like parang hindi, nagiging usapan na siya ngayon yung concept ng Limerence. Pero, buti data na pag-usapan namin kasi nakatulong sa isa't isa, yung concept na yun. Kasi especially that time, very rough sa personal lives. So like, very relevant yung topic na yun. Yeah. Tsaka, I guess, if may guest ang nag-stand out, kasi lahat ng guests, like, parang super, we had fun talaga kausapin sila, and very thankful kami na nag-share sila ng life nila, kasi they didn't have to do that, diba? Pero out of their own time and schedule, nag-share sila, so very appreciative. Pero nag-stand out sa akin na guest is, natuwa lang din ako sa kanila, kasi like, ang sarap lang din sa feeling na some of the guests na nakausap natin, diba? Gusto din nilang bumalik if ever. Like parang may ganun may ganun mga moment na na-enjoy din nila na nagkaroon tayo ng ganitong talk, di ba? Yeah. Pero nag-stand out si Shai. May episode about Shai kasi like may mga nagkaroon doon ng like on air, nakita mo. Ewan ko kung I don't know if di pa napapanood, but gusto kong panoorin mo kasi meron doon on air live na-resolve yung issue na matagal ko nang hawak. Or hindi mo resolve, more like naliwanagan ako a bit kasi
may pinanghawakan ako nung college na problema na hanggang ngayon naging guilty pa rin ako. So, like parang weirdly napunta lang kami dun sa ganung moment na like naging naging open to each other about sa tingin namin sa nangyari, parang ganun. It's just kasi sa out of context, parang mababaw lang siya pero like super big deal niya kasi like yun yung word character defining siya, like parang na moment nung college like yung nangyari nun as in talaga ang dami nagbago. Yes. Ang dami nagbago after nung nangyari yung mga nangyari. Parang ganun. And like mga may pinanghawakan akong idea that time na like hindi naman pala necessarily accurate. So like parang ayun lang, na-appreciate ko lang na like may na-clear up na bagay na Hindi. ang cute lang nun yung na yun, moment na yun. Dun sa So shoutout kay Shai, thank you. shoutout sa'yo. Hope makabalik siya dito sa podcast segment. Yeah, We can hopefully do, balik like, kay Shai, usap okay. pa tayo. So mga gustong makipag-usap sa amin, di ba? Another chance, round 2. Especially kay For this Jabez. year, no? I feel like I wanna talk to them, di ba? Like, Yeah. batuhan ng info, di ba? So, kayong makilala din. Ito yung na-miss ko, di ba? Ito yung masakit. Dahil absent ka, di mo sila nakausap. No, I understand. Like, may ganong feeling, man. Naiintindihan ko din kung ba't Na-miss di mo ka yung rin part naging available. Kasi Yeah. kung alam lang ng viewers and listeners yung nangyari sa life mo, holy shit. Yun yung sabihin ko, yun lang yung commentary ko dun. Holy shit. Pero yun, like parang, basta yung battle natin last year talaga was, like, couldn't be Tough farther one, from each yeah. other. Like, gets mo ba? Like, parang, magkaiba talaga yung laban natin and at the same time, ano ba? Parang ganun. Basta, it's just rough, like, last year. Hopefully, sa year 2, Makabawi. I don't know if like may rebrand na mangyari or something. Ang fun lang sabihin, year 2, season 2. Season 2. Shit. May bagong Season 2. MV. Yeah, no? like may bago, yeah. Hopefully we can like, It's just, Makagrade na. we're both very chill kasi hindi kami maka-SOCMED. Kitang-kita patay lahat ng SOCMED except dito lang. Maybe year 2 may mga ganun, may babaguhin kami. Kasi right now, we're very thankful sa aming, at the time of this recording, 51 subs. So thank you so much sa mga YouTuber. Sa YouTube subs, thank you for the 51 subs. Pero yun nga, yung goal wasn't met, which was sad. Kasi di ba ang goal is 100 subs 100. for year 1. Year 1, yes. So hopefully another 50 subs for year 2, guys. 100 subs for year 2. That's the goal. Yung goal para di mo masakpan. 50 ulit, no? 50 lang ulit. But seriously, kasi wala tayong effort on that end. You know, kasi talaga di kami makasokmed. Weirdly, nagpo-podcast kami pero hindi kami makasokmed people. Tapos Hopefully yung this year. anong tawag you know, dito? Yung may on-air episode. commitment. Yung episode pa rin nakashare lang sa limited na tao. No? It's just, ang weird kasi nagpo-podcast tayo pero nahihiya talaga ako. Paano ba? Ang weird nun, pre. Ewan ko ba? Can you explain that? Kasi like, pinapakita natin yung faces natin pero like, hindi ko gustong, gets mo ba? Like, ang weird explain. Siguro hindi ko parang ready dun Like, sa hindi ako limelight, magaling ganun. Gets mo ba? Like parang, maybe limelight. parang ano siya eh. Like, Or hindi na ako like, yung yung parang yung exposure, di ba? Hindi, siguro, pangit, tutumbukin na natin. I think this, some kind of, like, maski rin kasi naramdaman ko siya. So, I think it's, we need to head on. Pero, I think insecurity on our part, di ba? Sabi ko na sasabihin mo yung word na yun eh. Nag-iingat ako ng Maybe rin, kasi like parang, pero, no, actually tama. I guess, something about nahiya tayo sa aspeto ng Oo. sarili natin. You know, parang ganun, I don't know. But hopefully, mag-change siya this year. Kasi this is a fun tong project to do. It's just like, yung ano lang talaga. You know, pero, yung parang pre, how to, kung like titingnan parang, mo, blow it up. sa totoo lang, kahit na hindi siya, let's say something na talagang na-person nating dalawa kasi nga upset ako. Pero kung titingnan mo, pre, nabuhay ang midnight crisis eh. Gets mo? Like parang, ano siya, 1-year-old na siya, pre. Diba? Na-stop yung pagka... Yeah, holy shit. So, This is,
Yeah. hindi man both sa atin ang galing yung pinaka-foundation ng nutrients, pero nag-grow siya, di ba? Kahit pa paano. Nagkaroon ng maraming episode, di ba? Isipin mo sobrang hirap, Mhm. lalo na sa'yo, di ba? I can't imagine na gagawin mo siya every week. I can't imagine na hanap ka ng Mhm. guest, Well, nakapulot ka ng mga guest, di ba? Like, parang sobrang wow. kailangan mo na siya imagine for year 2. Kasama ka na sa pag-imagine. Kailangan. Imagine with me. Ooh. Kukutuan kita. Year 2, okay? Changes. May pang-uwi kita ng imagine, pare eh. No, yeah. Off the record tayo. Later na, okay? Later na. Hindi ka pa nagsasend ng nudes. Aray ko, sir. Tagal ko lang hinihingi. Aray ko. Anyway, Naging demanding na. Sugar dad yan. naging demanding, no? Lagi ka kasi naka self-destruct mode, hindi ko ma-save. Okay, where are we going with this? So, yeah, going back. Iba, yeah, it's just, I can't help but reflect kasi like, gusto ko lang mag-thank you kay Joey, by the way, kasi like, ay, okay, nandito tayo sa first hour mark, hindi ko nasabi. So, meron akong surprise actually, for, hindi lahat, kasi wala akong budget, but, dapat actually hawak ko na siya eh. Pero like, parang, na-delay siya a bit, but it's okay. So, for the first year kasi actually, bibigyan ko si Jabez and yung mga people, si Aldous and si Joey, ng merch for year 1 nag-Midnight Crisis kasi gusto ko personally may ganun. So expect anong size ng t-shirt mo, pre? Gusto mo ba na t-shirt or something? Ikaw, like, yun lang, t-shirt or something. ikaw, like, kung so anong right now nagkuko kami ni Joey ngayon. Exclusive lang siya sa founding members. Aray ko. Nag-Midnight, pero like doon ako very like founding members, ikaw, ako, like, ako. Pero like, ang goal kasi, hopefully, man, ang stick kasi ng design ng Midnight Crisis, right? For So, sure, parang gusto ko siya malagay or masuot. So, it took a year para this may meaning. Pero yun, hawak ko na siya dapat. Pero imagine na lang hawak yung t-shirt or sweatshirt. Pero yun, expect maybe this month, pre, na makakatanggap ka sa Shopee or Lazada. Paano ba? Ano ba yung LBS? LBS? Mali? LBC? FedEx na lang, pre. Mali. FedEx yung PS. Fuck me. Hindi, ano ba dito? Like, sa Pinas. LBC. Alam mo na, yung courier. Yeah. Basta ganun. Yeah. Expect. And shoutout kay Aldous din. Kaya tinanong ko si Aldous like months ago. Like, pre, tanong lang. Anong address mo? Tsaka anong number mo and anong official name mo? Parang ganun. Hindi, ang point lang is yun. Gusto ko lang talaga like, gusto ko lang may suotin tayo na like, kasi ang ganda ng design na ginawa ni Joey. Ooh. Shoutout sa'yo, Joey. So, ayun. Paano mo siya Joey's wait, cooking up. We're cooking up like yung a really cute design. I mean yung design, but cute design. Gumawa na ng kayo Midnight ng Crisis. design. Grabe. Magiging t-shirt. Ano yung tsura nun? Like, yun. Yeah, behind the scenes. Well, actually, yun, hindi ko pinapakita kay James. Papakita ko sa kanya. Actually, dapat nga live ko ipapakita sa'yo, pero like, hindi ko alam kung paano ipakita kasi actually hindi pa siya tapos. Kasi parang unexpectedly tumagal kasi like parang, time and like parang, commitment sa ano. Yeah, medyo busy kasi si ano eh. Pero nasuot ko lang kasi Master siya like Joey. months ago. Yeah. Yeah, no, si Master Bro, kung alam mo lang din yung life niya. Kung paano natin kinulit din yun. Ano yun lang, like it's just, sa logo natin. oh yeah. Oh yeah, for sure. Yung origin story nun. It's just like ups and downs. Ang weird kasi perfect time na hindi mag-podcast pero perfect time para mag-podcast last year. Yun yung weirdest thing na nangyari last year. Pero sabi nga ni Jabez, we're still here and hopefully We're still next year. I mean, year 2 is gonna ano bang idea mo for year 2 by the way? Kasi like parang are things gonna change? Maybe? Ano bang plans for next year? I think dahil I don't know, maybe more guests. More guests. More Jabez? More Is that a promise? Yeah, for sure, man. Like Oh shit, nag-promise si Jabez on tayo here. I mean, ikaw, ginawa mo na ako tinanggal mo na ako ng excuse basically. Ginawa mo na. Behind the scenes, Tanggalin mo na to. yeah. Tanggalin ko na to. It's just, gusto ko lang explain kasi ang daming issue ni Jabez sasabi ko sana sa life. Hindi, ang point is like, tama, ang dami kasi nangyayari sa life mo, right? Yeah. And yung the stuff that needs to happen para lang mag-hit record. Yeah. Is ang daming kailangan mong gawin para lang gawin yun. So like parang slowly but surely like, tinatanggal. At least tinatry ko maging easy sa'yo kasi alam ko naman na magkaiba tayo ng situation. 'Di ba? So hopefully please, easy enough na sa'yo yun para like, we can consistently like at least do it na. Kumbaga. Siguro ang gusto ko lang It's just, din na bumalik
kasi nakita ko medyo rough. Alam mo yun, parang itong conversation natin ngayon, hindi siya katulad nung kasing smooth dati. Gets mo? Nung bumalik ako sa podcast. Like, napansin ko na, okay, medyo Mm. naging rusty na ako sa pag-handle ng podcast. So, yun. Gusto sana yung parang, It's yeah, been a while. It's dati been a kasi while. napansin, di ba kung napapansin ko, parang may mga nahihit ako tamang questions, di ba? Parang discovery questions para mas lalong alam mo yun, maging meaningful yung podcast. So, parang Mhm. magkaroon ako ng improvement ulit, di ba? Bumalik yung ganong skill, di ba? Communication skill dun sa every guest Mhm. para again, matulungan natin sila, matulungan nila tayo, Aha. para may both, di ba? Both sides may gain and magkaroon ng Mhm. lasting impression hindi lang sa naging guest natin kundi dun sa audience natin na this life, this the life we're enjoying, Mhm. engaging, di ba? Na lahat ng tao is parang iba't iba lang niluluto, di ba? Pero kung Mhm. papansinin mo, isa lang naman yung ginagawa din nila to survive every day, di ba? So, parang survival skill, di ba? Mhm. Makuha man lang yung audience sa atin ng iba't ibang klaseng survival survival skill, di ba? Yeah. Yung parang ganun lang, like, Yeah. gusto Yeah, for sure, ko yeah. ma-enjoy ulit na may kausap na guest, parang ganun. Mhm. Parang Mhm. i-discover ko rin agad Ang sa dami na podcast. nag-change. Yeah, ang dami na nag-change like you said that like I feel like after a year ang dami na nag-change din sa mga nakausap natin. Kasi sa atin dalawa ang dami nag-change like sa career, ano of course sa relationship, but of course sa status ng buhay. I mean, ang dami nagbago since last year. Diba? Ang dami nating learnings and realization, mga ganun. I feel like maganda siyang like, yeah, as we go on sa second year ng midlife crisis, hopefully, things like sophomore year, kumbaga, right? Things like, I mean, basically parang more to come. We don't know kung ano yun. And we're hopeful. Parang sinabi ni Robin Williams, right? Sa Night at the Museum. Parang ano mangyari tomorrow? Isn't that exciting? Ooh. Isn't that exciting kung ano mangyari bukas? Parang ganun. So, yun yung gagawin namin. Week by week. We'll handle it week by week. But One step. on-air na yung commitment ni Jabez. So, Ilulup na to. yeah. Kapag di siya nag-commit pa, Ikakat mo yan, no? i-cancel natin siya sa twitter.com. I-ano mo siya, like, ikakrop mo siya into 5-second video, no? Tapos kapag alam mo, i-send mo siya sa akin, pareto schedule, tapos i-send mo yung, reminder na may, Tapos bilang, isasend ko sa'yo yung clip, no? Yun, clip. Kukumit na. Pero yun nga. Parang ganun. But yeah, yeah, to be gay. For a sec. Oh yeah, go on. Sorry. Nashock ako sa waso. Hindi, ikaw muna. You know what? Ikaw muna. Mamaya na Okay. We can shelve yung gay shit. Go. Ano lang Okay, go. naman, Ano like, sabihin? parang, ano yung, kasi, gusto ko lang i-highlight na ikaw yung team, si Aldous, diba? Pero ikaw talaga, yung spearhead niya ito and talagang parang, hindi kaya pa to, at least 1 year. Tapos check natin kung ano. Pero at least Medyo makulit ako in that sense. Hindi, pero like, parang, ano yung, For better or ano for yung, worse. ano yung nag-push sa'yo? Kasi kilala kita, ikaw yung man of commitment ka naman talaga. Like, kahit tinatamad ka or ano. Basta, alam mo yun, kahit pangit yung, Funny na sinabi mo Hindi, yan. like, Okay. yung quality, kahit minsan, kahit yung Hindi, wala lang, quality, go. yung quality, hindi ganun ka-perfect. Pero at Mhm. least, nag-commit ka. And na, hindi gano'n siya 100%. Di ba minsan? Pero, ikaw yung tao na kapag, lalo na kapag passion, gusto mo yung ginagawa mo. Talagang, committed Yeah. ka. Pinupush mo yung sarili mo. So, what makes you, like, push yourself, di ba? Para, gawin siya. Ito na ba yung question? Para kanino ako bumabangon? Parang yun na yung question, Para kanino ako bumabangon? Di ba? Or paano mo siya Yeah, I na-push don't know, like, na parang, itulak pa ng 1 year knowing na wala na si Aldous, nawawala Aha. ako, di ba? Hindi mo pa kilala yung guest, Aha. di ba? So, Well, to be honest, yun nga, like, parang at one point, nung nawala si Aldous, kinontemplate ko talaga. And sinabi ko kay Aldous as much, na like, sinabi ko rin siya on air, I think, na parang, hey, pre, bala ko na siyang itigil.
hindi ko na to itutuloy. Like, I feel like 1 year lang siya. Kasi like, ang dami ng issues sa, kumbaga hindi na siya sustainable in terms of like parang maintaining it kasi, like parang wala nang isa na lang yung kamay, parang ganun, you know what I mean? Yeah. And at that point, hindi kita pinipressure to go back. Like parang, kasi laging tanong ko sa'yo, hindi yung bumalik ka na, hindi, more so, kaya mo ba? Kasi ganun yung akin, ayokong maging, ayokong maging something na like parang burden, Yes. right? And parang yun yung lagi kong approach kay Jabez na like, kapag nagiging conversation to, like parang kaya mo ba? Kasi kung hindi, like we can just keep moving sa life mo and stuff. Yeah, parang ganun. So, and even kay Aldous, nung umalis siya, like wala namang pressure. Like, so okay, ganun, parang ganun. So on my end, like parang I guess pero so okay, so yun yung ano ko sa inyo, kung paano ko kayo approach. Approach ko sa sarili ko was something different. Gusto ko lang siya matapos for a year. Gusto ko at least masabi ko sa sarili ko personally na may nagawa akong ganitong project na kaya kong na-maintain ko siya ng 1 taon. Wow. Yun lang yung ano doon. Yun lang So ikaw, talagang something na parang gusto ko lang look maging proud. forward ka na sige. Parang nagkaroon ka ng deadline eh. Like ito siya. Ito yung day 1, tapos ito yung day 1 year, 'di ba? So parang isa siyang okay. Ganun siya. Like parang yeah. inano siya. I think that's what I said in the first episode, right? Yung Yeah. Outlook natin sa main cast, sabi ko gusto ko lang at least 1 year project, and then let's see from there kung nasa na tayo. And oh boy, ang daming nating dinaanan. Pero like, alam mo, like parang after, like parang at the end of the road, nandito na ako sa, like parang nasa dulo na ako ng bridge, tapos na, parang gusto kong mag-build ulit isa pa palang bridge. Maybe kasi na-push ako sa'yo kasi like parang nag-respark sa'yo, ikaw, kasi yun at the end of the day, naghahawaan na naman tayong dalawa eh. Kailangan lang talaga maganda. Kumbaga like parang dahil like parang bigla kang ginanahan or at least nagkaroon ka ng masasabi mo ba na mas okay ka na sa life mo right now compared a few months ago? Sobre. I don't know, masyado siyang heavy question. Hindi naman siya, pero like commitment wise, mas ano siya. Mas nakikita ko ng sarili. Like mentally, I guess mentally. Pre, oo. Uh-huh. Mas better ng sobra. Kasi sobrang rough ng ng January. Actually, hindi eh. Siguro September to January. Parang like, marami pa ako hindi kayang gawin na nagagawa ko na siya ngayon. Diba? At alam mo yun, wala ipagpatuloy para magkaroon ako ng keep the momentum. Keep the momentum, diba? Tapos, everything, parang sasabay na siya dun sa flow eh. Parang, so gusto ko lang i-keep yung momentum para yung flow. Mahata ko na yung iba't ibang ako pang gustong gawin. Diba? Like, kunyari, podcast, may iba pa. So, yun lang siya. Diba? Yeah. Gusto ko lang, again, I wish na yung next year or this coming year na Midnight Crisis is maging better siya. Like, mas marami tayong ma-reach. Yun lang yun. Mas marami tayong ma-reach. Yun yung gusto ko yan. Yeah. Yeah, tama ka. Like, we'll see what happens, I guess. Yun yung parang favorite word ko dati sa Pinas eh. We'll see what happens. Pero like, first time ko siya ginamit in a while. first time ko siya ginamit. Kasi like, parang, yeah. I don't know, ang dami kong, it's just, What a year, 2025. Yan lang yun. What a fucking year, 2025. But we're still here. We're still here. Despite, sa Undertale, despite everything, you're still you. Yun ba yung quote? I'm still here. Fuck. Fake fan. Undertale, basta yun. We're still here, basically. Yeah. We're still here. Parang ganun. It's just, ano ba? So I guess napag-usapan na what's next, mga favorite stuff natin. Yeah, anything else? Like, parang I feel like that's it. It's just like a mini... What a year, yun lang yun. Hindi siya more of a celebration, more like parang looking back lang sa taon namin right? And what Midnight Crisis meant to us, I guess. Magkaiba ng meaning for each of us. Siguro, hopefully year 2. Yung year 2, we can, sync na tayo. We can like, get a bigger celebration about sa Midnight Crisis. Yeah. So, again, guys, kung gusto nyo na, di ba, pumasok, guest namin. So, just hit us up, di ba?
marami kaming gustong malaman and matutunan, di ba? Sa every guest na pwede nating i-share. So, just hit it on. Hit us up, di ba? Yep. Hindi siya, Yeah, we appreciate that. hindi siya like, hoping na ang year to ng Midnight Crisis is mas maging better than this year, di ba? And, alam mo yun, mas maging siya. Yeah, yun yun eh. Tama ka. Sana maging mas better this year. Yun lang. Sa efforts natin sa life, life. Yun. Lalo na sa life at saka sa effort. Yeah. And sobrang Yeah. wow talaga. Pero time lang talaga bahala. We'll see what happens. See what happens, yeah. What a year. I'm excited for year 2. For sure, man. Hindi ko alam kung sino yung mga magiging guest natin. Pero, na-miss ko na yun. Makipag-usap ulit. Yun lang yun. Yeah. Yeah, we'll see. I'm excited sa like parang possibilities. Meron ka bang This is new sa akin kasi like, yeah. Like, meron. Hindi, mamaya, pag-usapan natin, meeting after. Oh, wow, meeting nga. Okay. Behind the scenes. Behind the scenes na ako. Pero yeah, basically like, yeah, I'm just really happy na like, sa taon. Like, I guess hindi metric-wise, I don't look at it that much. Like, akin na personal, sinabi ko rin kay Aldous at one point, like, this is more of a personal diary lang, mostly, right? And parang reason and scapegoat, mali. Trojan horse, para may reason akong to talk to, like, the people na hindi ko na nakausap dati. Nagkaroon na ako ng reason to talk to them. Kasi like parang I can reach out na gamit ng podcast, ay meron akong show, meron akong podcast. Yeah. There we go. Nawala siya. Lagi ko here. Tayo natin. There we go. You're back. There we go. We're back, bro. Alam mo, you know what? Next year, mas better connection, pre. Wait lang. Hindi mo i-stop yung recording, Yep, right? I didn't, brother. Okay, continue lang yan. Okay lang. Manilig mo yung Nakita nyo right now. Ay, lalagay ko ba? Naisip ko i-edit eh. Maybe hindi. Kasi biglang nag-cut off. Okay, hintayin natin siya. Yun yung sinabi ko, hintayin natin siya. Ano yan? Kasi ginawa ka pag iba. Oh my gosh. Ano kanyang sinabi mo? Now I'm curious. Hindi, wala. Actually, wala. Parang, Okay. dumi lang yung record. Hindi pag sinabi Wala. mo. But yeah. Dudumi. Well, lagay natin there, okay? Lagay natin there. Like traditional Biglang rough around the edges hanggang ngayon. 1 year na. Oy, pero Imagine, yan. 1 year na tayo. Parang wala nag-improve when it comes sa pare. Diba? So, yeah. Yeah. Thank you, Adobe. Grabe si Adobe, man. Ang tagal kong iniwasan yung ano na yan. Anyway, pero yun, ayun, samakto, sinabi na rin ng Bathalang Globe. Globe ba gamit mo? Yeah. Smart. Na parang tama na, Yeah. tulog na. Masyado na, Madaling madaling araw na. Pahinga na. So, wrapping up. Jabez, ito yung gay shit na sinasabi ko kanina. Ano gusto kong sabihin? Gay shit, man. I love you. And super na-miss kita. And I'm excited sa Year 2, Year 2. I'm excited. Year 2. Yun lang. Looking forward, Yeah. man. Thank you sa commitment, pare. Tsaka sa pag-push pa sa akin. Tsaka sa panggagaslight at guilt trip sa akin. Naging masamang tao, no? Hindi, joke lang. Anyways, pare. Biglang gumamit ng psychology. Pero, yeah. Joke aside, diba? Kidding aside. Pre, salute sa'yo. Salute sa team, diba? Kay Aldous, diba? Kay Joey. Lalo-lalo sa'yo na hindi siya special sa mga guests, diba? Hindi siya magiging hindi tayo mapupunta ng year 1 kung hindi kayo nag-decide na okay, another episode. Yun lang. Salute sa inyo. Congratulations sa Midnight Crisis, pare. Year 2. Oh, yeah. Same. Walang I love you too. Nagsabi na ako, I love you too. Walang I miss you too. Okay.
No, hindi. No. Hindi, okay. Pre, balikan mo yung recording, pre. Balikan mo Okay. yung recording. Hindi, ayoko to pilitin. Hindi ako Hindi naman pre, balikan mo yung recording, pre. Hindi Gusto mo mo nasaktan. ilup. Yun yung gaslight na lumabas Gusto mo na. ilup. Ginagaslight mo. Pre. Hindi, pre. Kidding aside, man. I love Hindi, it, but pare. yeah. Kasi sobrang jamming. Wala na, pilitan ko na. But yeah, thank you. No, yeah. Hindi. Joking. Ang dami nating joking aside. So, Joking aside so- ng joking aside. No, yeah, but yeah, just yeah, excited. Ayun na, naghang na naman si Jabez. So, ito na. Wrapping up na tayo, guys. Hopefully, hindi siya nagsasalita right now. Spotify, kung gusto niyo makita yung lag ni Jabez, nandun. Ayun, buhay na ulit si Jabez. YouTube. Hindi, Spotify kung ayaw niyo makita yung lag ni Jabez. YouTube kung gusto mo makita yung biglang gaganin si Jabez. Biglang gaganin. So, ano ba? Instagram, TikTok, Facebook, mabubuhay yan. Ako ko, guys, baby sa year to, yun din yung commitment ko sa sarili ko. Doon ako patay. Doon ako Jabez sa mga ganong side ng mini crisis na kailangan ko balikan. Kailangan ko mag-commit doon. Stress lang ako mag-scroll. Okay, ayoko makita yung TikTok. Anyway, that's it. Ano ba? YouTube, pare. Wala na. Ano ba Kung sinasabi saan ko? tayo nakikita. Hindi, YouTube, keme, Sokmed, sa baba, description below, alam nyo na. And, magbabago ba this year kasi the whole year, yung link mo is hahanapin ka daw. Di ba yung sinabi mo sa first episode, like, wala kang link ng Sokmed mo. Is this the year na Hanapin pa rin finally, nila ako. willing ka ba? Hanapin ka pa rin nila. Okay. Hindi pa rin siya confident, guys. Hanapin pa rin kung nasa yung Sokmed niya. But, there we go. I guess yun. That's it. That's a wrap. That's a wrap for year 1 ng Midnight Crisis. Clap. Grabe. What a ride, ride. What a fucking ride. Holy fucking shit. Dami ko sabihin, no? Pero yun. Thank you guys so much for watching and or listening. Oh my God. Excited. Cheers guys for year 2 ng nasa yung Jack Year Daniels 2, mo. Cheers. Bye. Midnight Crisis turns 1-year-old today. Thank you so much sa mga guests, sa mga sumuporta, at sa mga tuloy-tuloy na nakikinig at tumatangkilik sa Midnight Crisis. Look forward sa year 2. Surprises na kami din ay magugulat kung ano ba mangyayari. Kaya, yeah, for now, this is signing off. Thank you so much and goodbye.